Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At syempre, kung saan ka mang lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga handa ng matulog. At welcome aboard sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay araw ng Biyernes. It's a Friday morning dyan sa Pilipinas. At siyempre, pagpatuloy po natin yung ating lecture about hypertension. Yun po. At ang ating topic for today, I think this is the last topic regarding sa ating series kung saan po ang ina-explain po natin yung mga usual na mga causes po ng hypertension or high blood pressure. Yung high blood pressure po na 3 beses ka po nakunan in 3 separate occasions, 3 separate days. Pero yung iyong blood pressure is more than 140/90 po. Okay? So pag sumobra po dyan ang inyong blood pressure ay 3 times ka nakunan in 3 separate occasions, ikaw ay magda-diagnose ng merong hypertension. Okay po? So let's proceed po sa ating last topic which is all about genetics. Ayan po, genetics po ang topic natin. So ano ba ang ibig sabihin ng genetics? Genes po natin, kumbaga sa ating namana po natin ito sa ating mga parents. Yun po ang genetics, okay? So, if your parents have high blood pressure, ito po according po ito sa Western medicine na philosophy, you're more likely to develop it. So, they do believe in Western medicine that pag meron ka na pong blood pressure problem na namana mo po sa iyong mga parents, ay malaki ang tsansa na magkakaroon ka rin ng blood pressure problem. And tingnan mo yung aking ilaw ay umiilaw pala. Ang aking isang ilaw ay nakatama pala sa screen ng aking cellphone. Kaya po ay medyo sa mata natin. Alright. So, hypertension tends to run in the families. Di ba? So, manamana lang po daw. Sabi nila dito, it runs in the family. This may be due to family members sharing similar habits like exercise and diet. So, tandaan po natin hindi lang po yan sa dugo, kundi sa lifestyle at sa mga diet. Siyempre, lifestyle, kasama na rin po dyan ang pagkain at yung time sa pagtulog, yung inyong mga habits like anong oras kayo nagigising, ano po yung mga exercises or sports kung saan po kayo ay lumaki or kinalakihan nyo. Kasi mayroon dyan iba, yung kinalakihan po nila hindi sport kundi computer games, board games, card games. So nung bata pa po sila, ayun po, pagkagising sa umaga ay computer agad or video games, yun, di ba? Or yung kind of food po na kinakain po nila ay prepared po ng kanyang mama. Yung mama nila po ay sunod din po yan sa menu ng kanilang lola. So pasa-pasa na lang po yan. Okay? And then, but there appears to be a genetic component as well. So may mga genetic component din po siya. Okay? Genetic factors may contribute to 30% to 60% of cases of irregular blood pressure. So meron po siya mga source, may mga causes po siya na connected din po sa genetics. Okay? So some genetic variants can lead to syndromes that feature high blood pressure, including, so may mga po siya, may mga sakit po siya, yun po na magkaka-connect po, na magli-lead po sa hypertension. First is hyperaldosteronism. Aldosterone mo po, isa pong hormone po yan. Tingnan natin anong ibig sabihin yan. Okay? Ito po ang
Meaning niya. So, hyperaldosteronism is a condition in which one or both adrenal glands produce too much of the hormones called aldosterone. Diba? So, pag isa sa mga dalawa yan eh. So, dalawa sa kanila ay either nagpo-produce po ng aldosterone. Overproduction of aldosterone leads to fluid retention. So, nagkakos po siya ng fluid retention. So, kumbaga, ikaw ay nag-accumulate po ng tubig sa katawan mo, diba? And increased blood pressure, weakness, and rarely periods of paralysis. So, hyperaldosteronism po ay pwede kang makapag-lead po sa paralysis, sa high blood pressure, at pwede siya maka-lead sa retention ng fluids. Okay? So, and of course, paralysis. Hyperaldosteronism can cause by a tumor. So, can be caused by a tumor. Pwede ka pwede yan magkakos ng tumor sa iyong sa part kung saan po yung ating aldosterone po ay impede ang circulation niya or production niya. So, in the adrenal gland po siya nagkakaroon ng tumor. Okay? Or maybe a response to some diseases. High aldosterone levels can cause blood pressure to be high and low potassium levels. So yun po, ito po ang tsura po, hindi siya makikita pero ito po ang ating adrenal gland, adrenal pituitary, sa brain po natin yan. Okay? So basta yun po, isa sa mga causes niya is hyperaldosteronism. Second cause niya po ay Gordon syndrome. Ano naman po ang Gordon syndrome? Gordon syndrome is a rare inherited disorder. So, inherited po siya that affects movement in the joints of the upper and lower limbs. So, usually, mga dito, fingers sa paa, okay, lower mga joints, okay, also known as the distal arthrogryposis. Mga mahihirap na words po yan, ha? Wag na lang natin explain yan. People with this disorder can be born with several fingers fixed in a flexed position. So, gumagano flex. Gumagano yung mga kamay nila. Yan. Fixed na po siya. Hindi na po siya gumagalaw. Okay? So, tinatawag dyan is camptodactyly or club foot, yung parang dumidikit-dikit din po yung kanilang mga paa at saka mga kamay nila. Mga fingers, mga daliri po yan. Okay? Hindi natin, nagkikis pa kay daddy. Okay? So, and an opening in the roof of the mouth or cleft palate. So, dito po, sa loob, sa ngalangala po nila, i-open. So, yun yung mga cause ng tinatawag nating Gordon syndrome. Okay? So next nating next na condition is inherited form of high blood pressure. So Liddle syndrome ang tawag dito. Liddle like little pero Liddle is an inherited form of high blood pressure, high blood pressure hypertension. This condition is characterized by severe hypertension. So meaning severe po siya, mataas na mataas po ang inyong blood pressure. Okay, which begins in usual years, early in years. So bata pa, often in childhood, usually mga 8 years old, 10 years old, yun po, may meron na po silang high blood pressure na mataas. Okay? And although some affected individuals are not diagnosed until adulthood, yung iba po ay matanda na po sila at nila nalalaman o na-diagnose na meron po silang Liddle syndrome. Okay? So, hindi na po natin yan i-discuss. Samples lang naman yun. Okay? So, other gene combinations of genes might lead to an increased risk of high blood pressure. Research from 2019, ang sabi sa research, suggests that the variations in the ARMC5 gene may explain the disease, the increased prevalence of hypertension in Black and African Americans. Ayun po. At ayun, nasabi na po yan ni
kanina nung nag-live po ang ating si DJ Diones. Ayun, very very smart talaga si DJ natin. Sinabi niya yan, mas malaki po ang risk at mataas po ang risk ng mga race pag ikaw ay nabilong sa blacks and American Africans. Okay, still it's not yet known how much having a family history of the condition increases your risk. Much research is needed in this area. So sa kanila po, sa Western medicine po, further research po yung kailangan. Pero when it comes naman po sa Oriental, nahulog na naman ang aking microphone. Sorry, nakalimutan ko may microphone pala. Okay, so when it comes naman po sa sa Oriental medicine or sa Chinese medicine or sa Eastern medicine po, only 35% po are genetics. 5% lang naman talaga. And the rest is lifestyle. Lifestyle talaga mga masters and mga ka-G. Bakit? Kung anong kinakain ni nanay mo, yun ang kakainin mo. Yan ang ipiprepare mo sa family mo in the future. So, kailangan talaga nating malaman kung paano nating ayusin, especially po yung ating the way tayo magkain, ano yung ating mga pagkain na kinakain, ay yung oras sa pagkain. So, replay nyo lang po yung ating mga lectures. Nandyan talaga, umiikot-ikot lang talaga yung mga masters and mga ka-G. Alright, so mamayang gabi po, alas 8, abangan po natin yung ating celebration ng birthday ng ating Ancotic channel. Alas 8 po ng gabi dahil may premiere promotion din po ang Team Puyaters. And of course, happy birthday din po sa aking anak na si Big Ear Vlogs. Nasa Pilipinas po ngayon. Maraming salamat. And this is your one and only Master Worm G. God is great. Yahoo!